Hi! Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Julie As at gusto ko lamang po kayong i-welcome sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng aking mga videos ay inaanyayahan ko po kayo na manood at huwag po nating kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe po with notification bell para updated po kayo sa aking mga incoming videos. Today po ang ating pag-uusapan ay tungkol po kung paano po natin isi-set ang privacy sa ating Facebook account at kung ano nga po ang kahalagahan nito. Ano po ang gagawin? Pumunta po tayo sa ating Facebook application. As you can see po, dalawa po ang aking Facebook. Karaniwan po sa ginagamit ko yung FB Lite dahil po sa mas friendly itong gamitin, mas mabilis at tipid po sa data. I-click po natin yung FB Lite. I-click po natin yung gilid at hanapin po natin ang settings. Mababasa po natin dyan yung account settings, security, and privacy. I-click po natin yung privacy settings. Mababasa po natin dyan yung who can see your future post. Sino daw po yung makakakita ng magiging post natin. Pwede po tayong mamili dyan na public, na kung saan lahat po makakakita, friend mo man o hindi sa Facebook. Next po yung friends. Kung sino po yung friends mo sa FB, sila lamang po yung makakakita ng magiging post mo. Next po yung friends except. Friend mo sa FB pero hindi mo po nais na makita nila yung magiging post mo. Next po, specific friends. Pipili ka lang po sa mga friend mo sa FB kung sino lamang po yung makakakita ng mga post mo. Next po, yung only me. Nag-post ka sa FB pero ikaw lamang ang makakakita at makakabasa nito. Next, kaya mas ang sasuggest ko po yung friends. Next po, yung limit who can see past post. Ito po yung mga pinost mo noong nakaraan, na kung saan ang privacy po nito ay naka-public or naka-only me. So, pag kinilik po natin yung limit old post, automatic po na mababago ang audience nun sa friends. Next po, who can see the people, pages, and lists you follow. Para sa akin po, hindi na po kailangan pa makita sa public kung sino po yung mga pinalo ko, kung ano po yung pages na pinalo ko, kaya sinet ko po siya na only me. Next, who can see your stories? Siyempre, mas mainam po na ang makakakita lang po ng my day natin kung sino lang po yung friends natin sa Facebook. Hindi naman po natin gugustuhin na kahit hindi po natin friend or kakilala, ay makikita po nila kung ano po yung my day natin. Next po, who can send you friend request? Everyone. Kapag sinearch nyo po ang aking pangalan, ang aking email ad, ay madali nyo pong makikita ang aking Facebook account. Next po, who can see your friend list? Para sa akin po, mas mainam po na hindi po ipakita yung friend list natin. Dahil po mas madali po tayong makita, ma-access, at malaman ang ating personal info, lalo na po kung naka-public din yung privacy neto. Sa pamamagitan po ng friend natin ay maaari pong mahanap yung Facebook account natin, maaari po tayong ma-stalk, maaari pong makita yung mga post natin, pictures natin, personal information natin.
At madali din pong malaman kung sino-sino din po yung mga related sa atin at hindi related sa atin. Lalo na po kung naka-public din po yung family members mo at yung mga malalapit sa'yo ay madali lamang pong makita doon sa friend list mo. Pero may exemption din po tayo dyan. Hindi naman po lahat ng friend natin sa Facebook ay kilala po natin personally. So, if that the case po, dapat masusing paghahanap po ang gagawin natin para matukoy po natin kung sino po yung related sa'yo at hindi po related sa'yo. Next po, who can look you up using the email address you provided. Kaya po gumawa tayo ng email ad para maging accessible po tayo sa lahat. Next po, who can look you up using the phone number you provided. Dahil po sa mobile number po natin, maaari po makita o mahanap ang ating Facebook account. Ito po yung ginamit natin na number noong nag-register po tayo sa Facebook. Next po, do you want search engines outside of Facebook to link to your profile? Kasi may mga apps po na kailangan mo munang mag-sign up bago mo po magamit. Kaya para mas madali po nating magamit yon, nililink na lang po natin ang ating Facebook account, Google account, para po mas mabilis po nating magamit yung specific na app na po yon. Next po, who can see your birthday, who can see your birth year. Nakaset po siya ng friends para alam po ng mga friends ko na birthday ko po, ilang taon na ako, kung may ganap man po, at para mas dumami din po yung greeters. Dahil karaniwan po, mas dumarami po yung greeters, mas marami din po yung kumakalat na picture mo na way of greetings din po nila. Next po yung contact information. Dito po dapat naka-private po kasi masyado na po itong personal tulad po ng address, email ad, and contact number. Sa address po, kung naka-public po yan, madali po kayong matutuntun yan. Kung naka-public din po yung email address po natin, mas madali po yung ma-hack, madali po yung ma-access. Diba? Dapat yung email and password nyo po, kayo lamang po ang nakakaalam nito. Next po yung contact number. Kung naka-public po yan, magugulat na lang po kayo, marami na nagte-text sa inyo. Marami nang tumatawag sa iyo na hindi mo kilala. Pero may exemption din po tayo. Kung ang Facebook account mo ay ginagamit mo for business purposes po, mas mainam po na visible po yung email address po natin at yung contact number po natin. Pero kung personal use lang po, mas mainam po na only me lang po yun. Next po, timeline and tagging. Who can post on your timeline? Siyempre, yung friend ko po. Siyempre, nakakainis naman po kapag hindi mo na nga friend, tapos magtatag pa sa'yo, diba? Who can see what other posts on your timeline? Sino daw po yung makakakita ng mga nakatag sa akin? Siyempre, yung friends ko din po. Allow others to share your post to their story. Lalo na po kung nagustuhan po nila yung post ko, natuwa po sila at nakarelate po sila. Next, who can see posts you are tagged in on your timeline? When you are tagged in a post, who do you want to add to the audience of the post if they can't already see it? So, nakaset po siya na friends. Yung friend ko lamang po ang makakakita kung sino po yung mga nakatag sa akin at kung ano po yung tinag sa akin. Next po yung review. Sa akin, importante po to. Review tags people add to your post before the tags appear on Facebook. Review posts you are tagged in before the post appears on your timeline. Kasi minsan po may mga friend po tayo sa Facebook na magugulat ka na lang, nakatag ka, pero wala ka naman sa pictures. O minsan nakatag ka, pero hindi ka naman nakaka-relate dun sa post. So, kapag ka naka-on yung
review mo, nare-review mo kung nararapat nga ba na nakatag ka doon o hindi. Nararapat ba na maiposto sa timeline mo o hindi. Dahil ang final decision ay manggagaling sa iyo. Kung iaalaw mo ba na maiposto sa timeline mo o hindi. Next po, yung public post. Who can follow me? Sinet ko po ng public na kung saan pwede nyo po akong i-follow at labis ko pong ikakagala kung ipapalo nyo po ako. Next po, who can see your followers on your timeline? Public din po na kung saan pwede nyo pong makita kung sino po yung mga nag-follow sa akin. Public post, comment, at yung public profile info, nilagay ko po siya na friends, na kung saan yung friend ko lang po sa Facebook ang makakapag-like at makakapag-comment sa aking public post and public profile info. Yung comment ranking naman po ay nirarank po nila yung relevant comments sa aking public post. Next po dyan yung blocking. Dito mo po makikita yung mga taong na-block mo. At kung gusto mo po silang i-unblock, i-click mo lang po yung unblock. Then, maaari na po kayong maging connected sa isa't isa. Next po yung location. Na kung saan, inaalaw mo si Facebook na malocate ka. Meron din po tayong location history dyan. Next po yung active status. Pwede po natin yung palitan. Pwede po natin gawing turn off chat na kung saan para kang log out pero naka-login ka. Sa Facebook Lite po pala, mahirap dito na palitan ang privacy ng album. Kaya kapag kapapalitan ko po yung privacy ng album, pumupunta po ako mismo sa Facebook app para doon ko po palitan ang aking privacy. Paano naman po kung wala pong FB Lite? So, punta po tayo sa ating Facebook app. I-click po natin yung nasa gilid. At hanapin po natin yung Settings and Privacy. I-click po natin yung Settings. Kung ano po yung nababasa natin, dito ay makikita din po natin sa FB Lite. Katulad po ng account setting, security, privacy. So, katulad po ng ginawa po natin sa FB Lite, the same din po ang ating gagawin dito sa privacy sa mismong FB app. So, yung privacy settings, timeline and tagging, public post, blocking, location, active status, same content lang din po yan. So, let's now proceed to my profile. Halimbawa naman po, magpo-post ako. Hi. Ang privacy ko po ay nakikita lamang po ng aking mga friends sa Facebook. Gusto ko po siyang palitan. I-click ko lang po yung friends. See more. Only me. Then, click po natin yung back. Then, pause.
Paano naman po kung gusto ko pong i-change yung privacy? I-click lang po natin yan. Edit privacy. Then, palitan po natin ng friends. Then, back po ulit. Then, ayun na po. Yung mga personal info po na naka-display din po sa ating profile, ay maaari din po natin yung palitan. I-click lang po natin yung gilid. At ito po yung lalabas. Working experience, education, professional skills, place live, contact info, other names, relationship, family members, about you, life events, favorite quotes. Yung sa family members, sinasuggest ko po na private lang po yan. Paano po siyang palitan? I-click lang po natin yung puso, edit family member, then click po natin itong nasa gilid, then i-only me po natin, then save. Then, yung contact info din po natin, mas mainam po na naka-only me lang po yan. Pero yung social media accounts po natin, okay lang po na kahit i-public po natin yan. Yung mga school po natin, at yung working experience po natin. So, kung gusto po natin i-edit yung working experience po natin, i-click din po uli natin yung heart, then edit workplace. Then, after po nun, pwede na po nating palitan kung ano po yung gusto nating baguhin sa mga nakalagay na dito. At kung gusto po natin na ako lang yung makakakita, pwede ko pong ilagay na only me, then save. Pero mas gusto ko po na public yon para kapag magbibisit po sila sa account ko, makikita po nila yung mga working experience ko. Kaya sineset ko po siya na public. Punta naman po tayo sa aking photos. Paano po isiset yung privacy ng album? Ang gagawin lang po natin ay i-click lang po natin yung album mismo. Then, itong tatlong tuldok na to, i-click po natin, edit. Then, i-click po natin yung privacy. Then, palitan po natin ng friends. O kaya kung gusto po natin, public po natin. Pero mas mainam po na friends po siya. Para yung mga hindi mo po friend, hindi po nila madaling ma-access yung album mo. Hindi po sila madaling makakuha ng picture mo na hindi mo alam. Then, done po, okay na po yun. Kapag magpapalit po pala ako ng profile picture, automatic po yun na public. Kaya ang ginagawa ko po ay binabalikan ko po kung ano po yung nauna kong profile picture at chini-change ko po yung privacy nun sa friends. Para kapag may mangi-stalk sa akin ay hindi po nila agad makikita ang aking profile picture.